2018 sa Basilan, nakulong siya ng ilang taon sa Basilan ang nagnanais ngayon na makabilang sa Bureau of Jail Management and Penology o mas kilala sa tinatawag na BJMP. Siya ngayon ay isang registered criminologist, si Jumar Ulang. Tinapos na yung kanyang high school na nakadetain sa Isabela City Jail, Basilan. Inakasuhan siyang ng murder at multiple murder cases. Pero sa bandang huli siya ay na-dismiss for lack of merit, walang sa merito, walang sa matibay na ebidensya yung itinataw sa kanya. Ito yung kanyang sinabi. My ambition now is to join the BJNP so I can also help watch over inmates and help them reform for good. At ganito yung makikita nating ine-expect sa isang taong binabaan ng biyaya ng Diyos. Ine-expect na magkakaroon siya ng pang-ebidensya ng ebanghelikong kaligtasan. Makikita natin dito na si Jumar Ulang sa kabila ng mga negatibong pangyayari sa buhay niya ay pinakitaan pa rin siya ng isang pagbabago sa buhay nung siya ay hinatulan ng ganitong klaseng patong-patong na kaso sa kabila niya. Nakita pa rin yung positibong pananaw, pinakitaan pa rin siya ng positibong pagtugon sa mga nangyari sa kanya. Ganito ang inaasahan sa isang Kristiyano na nagtataglay ng maaasahang bunga o resulta ng pananampalatayang nagliligtas na hiwalay sa anumang batas, anumang mabuting gawa na inaasahan niya. At makikita natin dito sa talatang babasahin natin, tinatanggal dito yung pagmamalaki o yung pagmamataas ng isang taong iniligtas sa biyaya sa mamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. At yan yung ating makikita sa pangalawang bahagi ng series natin sa sermong ito na pinawagatan natin The God Who Justifies. Kaya ngayon po umaga ay makibukas kayo sa akin pa rin sa aklat ng Romans chapter 3, verse 27 to 28. Inaanihan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Romans chapter 3, verse 27 to 28. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay tinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ito po ang salita ng Diyos, makakaupo tayo. Actually, dapat po ang text natin ay 2:31, pero may nakita tayong mga principles na hindi natin may iwasan, hindi sabihin, hindi pag-aralan, hindi umpatin, yung mga makikita nating katuruan sa mga salitang ito ni Apostol Pablo. Yung mga salitang ito ay implikasyon galing dun sa katuruan na makikita natin na napag-usapan natin nung nakaraan patungkol sa justification by grace alone, in Christ alone, apart hiwalay doon sa mga mabubuting gawa at pagsunod sa kautusan. At si Kristo lamang yung nakita natin yung nakaraan, yung nag-angkin, na kung saan siya lang yung pwedeng maging tagapagpalubag loob sa nagagalit na pukot at galit na yan ng Diyos. Ibig sabihin, walang sino man pwedeng umangkin nung ginawa ng Panginoon Yesu Kristo. Walang sino ng mga leader o religious leaders ang nag-angkin na kaya niyang tapatan ng kanyang kamatayan yung pukot at galit na yan ng Diyos. Kaya ang tanong ni Apostol Pablo, where then is boasting? No, yung tanong ni Apostol Pablo, ang boasting dito is self-announcing, while yung faith is self-denouncing. At yung salitang din, ito ay isang indikasyon ng tanong na nagmula doon sa preceding exposition ng justification by faith alone. At ang tanong natin dito, siguro may isip natin, bakit kailangan pang isama ito ni Apostol Pablo? Bakit necessary bang i-bring up yung ganitong klaseng mga usapin sa kanyang mga mambabasa? Isa lang yung makikita natin dahilan. Kung mabalikan natin yung pangangaral natin noong nakaraan, ang mga Hudyo ay kaya nilang magmalaki sa kanilang pribilehiyo. They are privileged. Kung pagdating na sa usapan ng pribilehiyo, makikita natin na napakalaki ng pribilehiyo ng mga Hudyo. Binigyan sila ng revelasyon ng Diyos, pinili silang bayan ng Diyos, at dahil yan, sa mga pribilehiyo niya, nagmamalaki sila na sila ay aaliing ganap ng Diyos sa pagtupad sa mga bagay na ito. Pero taliwas ito sa tinuturo ni Apostol Pablo.
At ayun yung problema ng mga Hudyo. Ngayon sa chapter 2, verse 17, ipinakita doon na walang pwedeng sino mang magmalaki sa harapan ng Diyos. Even si Paul sa Philippians chapter 3, 4-6, sinabi niya doon, kung meron ako may pagmamalaki, meron akong may pagmamalaki. Pero hindi niya yung ginawa. Hindi niya ipinagmalaki yung kanyang pagiging lahing Hudyo. At even dun sa Luke chapter 18, verse 9-14, naalala niyo yung nananalangin ditong dalawa? Sabi nung isa, Lord, ako nag-iikaw ako. Sumusunod ako sa utos mo. So, ay kita natin dito yung pagiging pride, pagiging mapagmataas na puso ng mga taong ito na binihiyaan na magbigayang pagpapala na yan ng Diyos. Sabi ni Douglas Moo, isang commentator, boasting is a sin common to all people. It reflects the pride that is all the root of so much human sinfulness. So, makikita natin dito na yung pagiging makasalanan, hindi lang ito para sa mga Hudyo, kundi ito ay para sa lahat. It is a common sin to all people. Pangkaraniwan itong kasalanan, yung pagmamataas, pag-aangat ng sarili. At dahil dyan, dito natin huhukunin yung ating mensahe ngayong umaga. Ang mensahe ng Ebanghelyo ang nagpapaluhod sa mga mapagmataas na puso na umaasa sa hindi mapagkakatiwalaang kaligtasan. Ang mensahe ng Ebanghelyo ang nagpapaluhod sa mga mapagmataas na puso na umaasa sa hindi mapagkakatiwalaang kaligtasan. The gospel message brings proud hearts to their knees in a hope for an unreliable salvation. So ang tanong natin is, ano yung litrato? Ano yung itsura ng hindi maaasahang pinagmumulan ng nakapagliligtas at hindi nakapagliligtas na pananampalataya? Dito ay meron tayong makikita sa binasa natin ng mga talata. Una, titingnan natin dito yung hindi maaasahang katibayan ng pananampalatayang nagliligtas. At pangalawa, ang maaasahang katibayan ng pananampalatayang nagliligtas. Yan yung titingnan natin base doon sa tekstong binasa natin ngayong umaga. Ngayon is, maaari natin isipin, ano ba yung mga hindi maaasahang katibayan ng pananampalatayang nagliligtas? Meron ba nito? Bakit kailangan pa itong umatin ni Apostol Pablo? So, marami to, at iba-iba yung degree nito sa isang Kristiyano, pero may mas high yung degree nito, lalo na sa mga hindi pa mananampalataya. Magbibigay lang ako ng tatlo, ito ay common na madalas na makikita natin. Una, visible morality is not necessarily proof of saving faith. Visible morality is not necessarily proof of saving faith. Ang isang tao ay pwedeng maging outwardly moral, and yet hindi siya ligtas. Pwedeng maging maganda yung kanyang moral na pamumuhay, pero wala siyang kaugnayan sa Ebanghelyo. Wala siyang kaugnayan sa Hesus Kristo. Naalala niyo yung tinanong ng Panginoong Hesus Kristo sa Matthew chapter 19, verse 16 to 22. Sabi doon ng binatang ito, ano pa yung kinilang? Ano pa yung dapat kong gawin? Sabi ng Panginoong Hesus, gawin mo to. Ang sabi niya, ay nagawa ko na yan eh. Nagawa ko na yan lahat. Pero nung inutusan siya ng Panginoong Hesus na ipagbilin niya, yung lahat ng kanyang ari-arian at sumunod sa Panginoong sa Kristo, anong ginawa niya? Refuse. Tumanggi siyang sumunod, tumanggi siyang gawin yung bagay na yan. So even is yung mga bagay na alam niyang mabuti ay na-expose spiritually, makikita natin dito na ito ay worthless works. Hindi ito nakabatay sa magandang ginagawa ng tao. Hindi nakabatay ang kaligtasan o resulta ng kaligtasan na nakikita natin dahil mabuti lang yung kanyang mga palabas na ipinapakita. Baka mabuti yun, maganda yun, pero hindi yun yung necessary na ebidensya ng isang tunay na naligtas. Dahil maaari mong ipagmalaki yan na, maganda naman yung klaseng pamumuhay ko eh. Wala naman akong sinasagasahan ng ibang tao. Hindi naman ako namumulitika. Hindi naman tinatapakan yung mas mababa sa akin. Pag ito yung inaasahan para sabihin na maging katanggap-tanggap ka sa Diyos, sabi niya si Pablo, it is excluded. Hindi ito kasama. Hindi yan kasama. So, pangalawa, intellectual knowledge of God's truth is not necessarily proof of saving faith. Intellectual knowledge of God's truth is not necessarily proof of saving faith. It is possible na magkaroon ka ng great deal of knowledge patungkol sa salita ng Diyos and yet unsaved. Pwede.
Hindi natin ito maitatanggi sa kasaysayan ng Kristyanismo na maraming nag-angkin, magagaling sa teolohiya, pero at the end of their lives, itinanggi nila ang pananampalatayang Kristiyano. Mga kilala itong sumusulat ng libro, mga mangangaral sa mga konferensya, magagaling sa larangan ng apologetics. Pero at the end, nakita natin na yung karunungan, hindi yan sapat na ebidensya. Upang sabihin na meron kang mapagkakatiwala ang ebidensya ng pananampalataya na nakapagliligtas, even the demons of knowledge. Even the demons, sabi ni James sa chapter 2 verse 19, meron silang kaalaman. Mas magaling pa nga sila sa atin, pagdating sa salita ng Diyos, they are saved. Ligtas pa sila? Hindi. Pero hindi natin sinasabi na huwag tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, huwag tayong hindi maging marunong sa salita ng Diyos. Ang sinasabi lang natin dito, hindi natin ito pwedeng gawin ebidensya na pagkat marunong ka, maalam ka sa salita ng Diyos, proof na ito ay mayroong totoong kaligtasan na galing sa pananampalataya sa Panginoon Kristo. At the end, maaaring maging mataas pa tayo, mas marunong ako diyan. Hindi dapat yan yung nangangarap kasi hindi naman yan magaling magsalita, hindi naman yan nakapagtapos ng master's degree. No, hindi yan nag-GMA. Pero ang dahil siya ito mag-GMA. Pagka ganito yung nagiging kaisipan ng isang mangangaral, hindi ito galing sa Diyos. Hindi ito ang kaisipan ng isang ginagawa ng Ebanghelyo. At makikita natin ano yung itsura niyan mamaya. Isang kilala na si Carl Henry Smart of Harris, siya ay nabaptize sa Lutheran Church noong 1824. At the age of 6, he was confirmed at age of 16. At para makagraduate siya ng high school, ang requirement sa kanya, kailangan niya gumawa ng essay sa isang religious subject. Alam niyo ba kung ano yung ginawa niya? In-explore niya yung the union of believers with Christ according to the Gospel of John, sa John chapter 15. Exposition yun. No? Exposition matindi. At ito yung sinabi niya, our heart, reason, history, and the words of Christ convince us that without Him, we cannot achieve our goal. That without Him, we are doomed by God, and only Christ can save us. Ganda ng sinabi niya. Ito yung exposition niya. Ito ay isang napakalalim at sensitive thoughts para sa ilang 17 years old. Revealing spiritual wisdom na bihira lang yung nakakating. But noong 1844, 9 years later, he had abandoned any Christian commitment he may have once. Ganito yung nangyayari. Hindi kasiguruhan na yung pagtugtog ng kalaman natin sa teolohiya ay pwede natin asahan. Pwede maging assurance na yung kaligtasan mo ay okay na. Makikita natin sa kasaysayan ng Kristyanismo, hindi lahat nakakasigurado na ganito yung mangyayari. Pwede tayong magmataas sa harapan ng Diyos, pero darating yung punto, ibababa tayo ng Diyos sa harapan niya. Pangatlo, decision for Christ is not necessarily proof of saving faith. A decision for Christ is not necessarily proof of saving faith. Kung walang ebidensya ng baka Diyos na pamumuhay na resulta galing doon sa event na yan, gaano man kalakas at katotoo yung profession na ginawa, hindi yan proof ng kaligtasan. Alam niyo ba that the biggest danger in our time is in calling people to make a decision for Christ? Kaya talamak sa face na itong Kristyanismo ngayon. Yan yung biggest danger in our times. Siguro, ang iba sa atin ay nanggaling dito. Nakaranas dito na mag-desisyon ka para kay Kristo. Pero gusto nating linawin, gusto nating i-affirm na yung totoong saving faith kay Kristo ay may some sense ng decision. Kasi ang pananampalataya na nagliligtas ay pinapapaluwa pa rin ang malino ng pag-iisip. Pagtukas siya ang sarili mong panooban. Pero napakalusong paggamit ito sa panahon natin sa ngayon. Ang desisyon ngayon na ginagamit ng marami, simple magtaas ka ng kamay mo, pumirma ka sa card, presto, yung anak Christian. Ito yung ginagamit nila. Hindi ko proof na meron kang kaligtasan na nakapagliligtas na pananampalataya. Kung ina-expect mo na pupunta ka sa langit, makakapiling mo ang Diyos dahil sa meron sa panahon ng buhay mo na nag-decision ka,
para kay Kristo, gusto kong bigyan ka ng warning, paalala sa ito. Signing a card or raising your hand does not make you a Christian. Signing a card or raising your hand does not make you a Christian. Hindi ka, kahit anong, tagtarin mo ng kabila ang pirma yung likod ng cards, hindi ka magiging Kristiyano. Hindi yung pagpirma mo sa card kung magdidesisyon kung Kristiyano ka o hindi. Hindi ito. So ano yung punto natin? Hinahadlangan ng biyaya ang anumang lugar para sa pagyayabang. Hinahadlangan ng biyaya ang anumang lugar para sa pagyayabang. Grace precludes any place for boasting. Kaya kung iniisip natin na meron ako ng tatlong to, teka, isipin muna natin maigi. Ito ba ay nagbibigay sa iyo ng benepisyo para mas lalo mong paglingkuran si Kristo? Na habang tumatagal ka sa pagiging buhay Kristiyano mo, nakikita mo ba yung pagiging makasalanan mo at yung pangangailangan mo ng biyaya para mas lalo kang magpatuloy sa lakarin ng pananampalataya? Kasi kung hindi, at inaasahan mo yung tatlong bagay na ito, nagkakamali ka. Sabi ni Paul, hindi yan kasama. Excluded yan. Sabi niya doon sa verse 27. Kaya makikita natin dito, yung ilan lang ito sa pwede natin makita. In some degrees na, sabi ko kanina, pwede makita natin ito sa isang professing Christians, pero mas mataas yung degree na makita natin ito sa mga hindi pa tunay na Kristiyano. Kaya makikita mo, nakaranas ako ng panahon na kung saan nasa Sambales ako, nakita ko doon kung paano yung mga kabataan ay nagdesisyon para kay Kristo, binabautismuhan kahit lasing nung gabi. Kahit yung kanilang personal na pagkakakilan sa sarili, nalilito, hindi nila alam kung babae ba sila o lalaki sila, pero nandun, binabautismuhan. Kasi pumirma ng cards. Nag-profess, tinanggap nila si Kristo. Pero kung wala itong pagsunod sa kabanalang yung sinasabi ng Ebanghelyo at hindi po papasama ko sa isang iglesia, walang silbi yung ganitong mga klaseng profession of faith. Walang silbi yung ganitong klaseng pagpapahayag ng pananampalataya kung hindi naiintindihan kung ano talaga ang sense ng Ebanghelyo. Bakit kailangan ng Ebanghelyo? Kaya inahamon tayo nito bilang mga Kristiyano. Don't put your faith on false and reliable signs of salvation. Huwag mong ilaga ang iyong pananampalataya sa huwag at hindi mapagkakatiwala ang mga tanda ng kaligtasan. Huwag natin doon i-asa. Huwag natin doon i-angkla yung pananampalataya niyan kasi hindi yan sigurado eh. Ang sigurado ay yung pananampalataya kay Kristo na siya mismo yung magliligtas sa yung gumawa ng bagay na hindi natin kayang gawin. Nakita natin sa Romans chapter 26, 21 to 26, kung ano yung ibig sabihin ng justification by faith alone. Hindi sa atin, hindi tayo yung gumawa. Si Kristo. Kaya yung buong kaligtasan, tinatanggap natin, lahat yun, ginawa niya. Lahat yun, galing sa Kanya. Kaya sabi doon sa verse 27, nasaan yung pagmamalaki? Meron ba? Sabi ni Paul, wala. Wala akong dapat ipagmalaki. Kaya sa kinauupuan mo ngayon, kung hindi ka pa Kristiyano, kung wala ka pa kay Kristo, ang tanong ko sa iyo, ano yung ipinagmamalaki mo sa Kanya? Ano yung hiniharap mo sa Kanya para sabihin mong karapat-dapat yung tanggapin ng Diyos? Kung meron kang isang bagay na may pagmamalaki sa Diyos, ano yun? Ano yun? Ano yung may pagmamalaki mo sa harapan niya para sabihin, dapat mo akong tanggapin kasi ganito yung ginawa ko. Kasi ito yung standard ko. Nakita natin yung nakaraang panangaral kung ano yung standard na yan. Ang standard na yung salita niya mismo. At kung salita na niyo, kung yung ating babasihan, lahat tayo baluktot. Lahat tayo ay hindi tuwid sa harapan ng Diyos. Ang lino ng verse 27, it is included. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong masasabi. Kasi kung ang kaligtasan ay nakabatay sa mga gawain niya, pwede natin sabihin, ginawa ko yan para maligtas ako. Pwede natin sabihin sa harap ng Diyos, nag-desisyon ako. Tatanggapin ka. Napaglingkuran ka. Namuhay ako ng matuwid sa harap ng maraming tao. Hindi ako na naman pala. Pagka naging yung kaisipan natin para hindi tayo iba sa ganitong klaseng kaisipan ng mga Hudyo sa panahon ni Apostol Pablo. Nagmamataas sila, nagmamalaki sila dahil pribilehiyo, kaliwat kanan, meron sila. Pero ang sabi niya Apostol Pablo, hindi yan kasama.
Walang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ilan lang ito sa pwede nating paggulay-gulayan, mga pamamaraan kung saan pwede nating asahan. Akala natin ay okay na, yung pala ay hindi pa. Pangalawa, tingnan natin yung maaasahang katibayan ng pananampalatayang nagliligtas. Una, mapakikita natin dito yung tibayan ng pananampalatayang nagliligtas. Ito yung mayroong pag-ibig sa Diyos. Love for God. Eh minsan, sobrang allergic tayo pagdating sa pag-ibig patungkol sa Diyos eh. Nakala ko yung love for God, nakarami lang yan. Napakababo na katuruan yan. So, ang isang Kristiyano binabaan ng biyaya ng Diyos, meron ito. May pag-ibig siya sa Diyos. At makikita natin dyan, sinabi nito sa Romans 8:7, kung kaisipan na yan na laban muna sa Diyos, yun ang itsura ng isang tao walang pag-ibig sa Diyos. Laban siya sa Diyos. At ganun tayo nung una. Lahat ng hindi pamananampalataya, laban. Laban siya sa Diyos. A person cannot love God, and in fact, wala siyang desire to love Him. Wala siyang desire to obey Him. Wala siyang desire para magpasakop sa kautusan ng Diyos. Yung ebidensya ng sinasabing pag-ibig sa Diyos, pinakikitaan ito ng pagmamahal at pagsunod sa salita niya. Para lang ito sa mag-asawa eh. Diba? Sinasabi mong mahal yung asawa mo, pero hindi naman kayo nabibigayan. Parang gusto mo, lagi nga nakakalamang. Kahit sa mahal natin sa buhay. Sinasabi natin mahal natin yung pamilya natin, pero gusto natin manlamang. Gusto natin masakahaan na tayo sa kanila. Eh, panlalamang to, hindi ito mag-ibig sa Diyos. Panglalamang sa kapwa ang mga bagay na ito. At ang tunay na anak ng Diyos, despite sa mga panahon na siya ay bumabagsak, alam natin yan, bumabagsak tayo, ginawa Kristiyano, yung kanyang buhay pa rin ay nakikitaan ng delight, ng pag-delight sa salita ng Diyos. Psalm chapter 1 verse 2. His delight is in the law of God. Nandun pa rin yung pagnanais niya sa salita ng Diyos na sumunod sa kabila na siya ay bumabagsak. Yung kanyang mga pagsunod na hindi perfecto. May panahon na nanghihina siya, may panahon na bumabagsak siya. But his delight is in the law of God. His delight is in His Word. Wala siyang ibang ninanais kundi yung salita ng Diyos. Eh kung iibig mo pa yung higit na mga bagay sa mundong ito, paano mo sasabihin isa kang binabaan ng biyaya ng Diyos? Matthew chapter 10 verse 37, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Kaya ano ngayon yung pinaprioritize natin? Kung inaangkin natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kamusta yung pag-delight natin sa mga kautusan niya? Kamusta yung pagninilay natin sa mga salita na ito? No? Katulad ng mga awit ni David sa Psalm 73 verse 25, ganito dapat yung sinasabi ng isang tunay na binabaan ng biyaya ng Diyos, whom I have in heaven, but you. And there is nothing on earth that I desire besides you. Ito dapat yung namumutawi sa isang tunay na naliligtas sa pananampalataya. Ito dapat yung dinidesire ng isang tunay na nag-aangking Kristiyano. Inaangkin niya sa panahon ng kanyang pagbagsak, sa panahon na siya ay tagumpay o bumabagsak, whom I have in heaven but you. And there is nothing on earth that I desire besides you. Ang Kristiyano, wala siyang ibang dinidesire kundi ang Diyos. Maparangalan niya, masunod niya, maluwalhati niya yung Diyos na naligtas sa Kanya. Yun yung una makikita natin sa maasahang katibayan. Talagang maasahan ko. Makikita natin ito sa isang taong binabaan ng biyaya ng Diyos. Pangalawa, repentance from sin and hatred of sin. Repentance from sin and hatred of sin. Ito yung isa sa mga maasahan natin katibayan ng pananampalataya ng nagliligtas. At isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos, ay mayroon siyang tinatawag na built-in hatred of sin. Yes, nagpo-fall siya sa kasalanan, pero hindi niya gustong manatili doon. Hindi niya nais na maglangoy doon sa kasalanan yun.
Mayroong pagtatalo sa sarili niya, may paglalaban sa sarili niya. Actually, yung paglalaban na yan, madadaanan natin yan sa Romans chapter 8. No, ano yung nangyayari pakikipagdigma ng isang Kristiyano. At ang sabi nito, it is impossible to love two things that are contradictory to one another. Eh, hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos tapos mamahalin mo rin yung kasalanan. It's either mamimili ka dun sa isa, mamahalin mo yung kasalanan, tatanggihan mo ang Diyos. O susunod ka sa Diyos, tatanggihan mo yung kasalanan. Eh, ganun mo naman kasi hindi pwedeng both. Na mahal mo ako kasi mahal mo yung sin. Eh, parang mag-asawa ito na nangangalunya yung isa. Sinasabi mong mahal mo yung asawa mo, pero nangangalunya ka. Eh, ganito yung tingin ng Diyos sa mga Israelita. Sinasabi nilang minamahal nila ang Diyos, pero iba yung ginagawa. Iba yung sinasabi ng kanilang bibig dun sa ipinapakita nilang mga aksyon. Eh, hindi ganito yung tunay na marka ng isang nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon siya ng hatred sa sin. Ayaw niya na kinakain siya ng kasalanan. Ayaw niya na manatili siya doon. Ang mahalin ng banal na Diyos at kanyang nagpilan, by definition, almost by definition, eh magkaroon tayo ng malalim na pagtanggi. Malalim na paglaban sa kasalanan. At yun yung makikita natin dito sa isang taong iniligtas sa ilalim ng biyaya ng Panginoong Kristo. Pangatlo, genuine humility. A person cannot be saved as long as he trusts in and exalt himself. No? Hindi pwedeng maligtas kung ang titiwala ka sa sarili mo at itinataas mo yung sarili mo. Ang kaligtasan ay nagmumula doon sa pagkilala sa sarili mo na wala kang kayang gawin. Na hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Pagkilala yan. Pagkilala at tanda. Tanda na wala kang kayang gawin, duwalay kay Kristo. Tanda na hindi mo kayang kunin yung kaligtasan na yan o walang pananampalataya doon sa isang napako sa krus, doon sa isang namatay sa krus ng Kalbaryo. At makikita natin dito, sabi ni Kristo sa Matthew chapter 5, yung willingness is to deny yourself and take up your cross and follow me. Matthew 16:24. So kung ganito yung itsura ng isang taong binago ng Diyos, isang tao na merong maasang dibayan ng pananampalatayang nagbiligtas, ang tanong natin is nasaan yung pagmamalaki? Again, where is boasting then? Nasaan yun? Pag ganito yung itsura, wala akong sasabihin pagmamalaki. Dahil piniyalanawan nito, lahat ng ginagawa na yan, gawa ni Kristo. Lahat ng inaamin mo ngayong kaligtasan, gawa ni Kristo. So mayroong bang lugar sa pagmamalaki? Wala. It is excluded, sabi ni Paul. At number 4, love for other Christians. Isa ito sa pinakantanda na maasahang pananampalatayang nagliligtas. Ephesians chapter 2, verse 9 to 10, whoever says he is in the light and he is his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. Later, dun sa chapter 3, verse 14, sabi din ni Apostle John, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers, and whoever does not love abides in death. Mabigat na pananalita ito, mga kapatid. Yung nagsasabi na siya ay nasa liwanag at kita yung brother niya. Magkaunin tinan yung katabi niyo, ha? Hindi niya iniibig yung kapatid niya. Napakahirap nito. Sabi doon, we know that we have passed death into life because we love the brothers. At kung sino mang hindi umiibig, malinaw to, abides in death. Ang teaching na makikita natin dito, the person who does not sincerely care for the welfare of true Christian is himself not a true Christian. Ito yung katuruan na makikita natin dito, the person who does not sincerely care for the welfare of true Christians is himself not a true Christian. Hindi ka pwedeng magpanggap, hindi pwede ang isang Kristiyano ay ang iniisip lang yung kanyang sarili. Kaya ka inilagay sa isang lupo ng mga mananampalataya, hindi para lang sa sarili mo. Sabi ni Paul sa Corinthians, hindi ka namumuhay para sa sarili mo lang.
At hindi mo kaya mamuhay bilang isang Kristiyano na hiwalay sa kawan ni Kristo. Hindi mo kaya mamuhay bilang isang mananampalataya na hiwalay sa tupa ni Kristo. Walang Kristiyano nag-iisa. At hindi mo kaya magtagumpay sa kasalanan at pagiging tagumpay na Kristiyano hiwalay sa iglesia. Walang ganitong klaseng buhay na pananampalataya. At makikita natin na katangian dito, may pag-ibig siya sa mga kapwa niya mananampalataya. Take note, hindi tayo nagtitipon para lang sa social gathering. Hindi lang tayo nag-aas ng panalangin kasi gusto lang natin ipag-pray at wala tayong magawa. Trip mo lang. Trip mo lang ipag-pray si brother. Ano trip mo lang? Walang ganong klaseng diwa sa isang tunay na Kristiyano. Hindi mo minamanalangin yung kapatid mo kasi trip mo lang. Wala kang magawa. Ito ay puso ng isang tunay na binago ni Kristo. May pakialam siya sa isang nanghihina na kapatid sa iglesia, may pakialam siya kung sa mga pangangailangan ng kapwa na Kristiyano. Kaya anong sense ng kapatiran kung hindi natin naiintindihan yung diwa ng Acts chapter 2? Sasabihin lang natin, kapatid ko yan sa pananampalataya. At tapos, hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanila. Hindi nga natin alam kung nakakamusta natin yung isa't isa na maayos eh. Ito ay reminder sa atin bilang mga Kristiyano, yung pag-ibig sa bawat isa, hindi lang ito sa salita. May pakialam tayo. Nagkaroon tayo ng pakikipagtipan sa isa't isa, sa iglesia, sa harapan ni Kristo. At ito yung gawain natin. Kanina, nakikinig kami ng preaching ni Pastor Ramil Kalimag at sobrang nakakabubog yung mga binibitawan ng salita. Ito ay reminders na ang pagiging Kristiyano ay may kinalaman ka sa isang kapatiran ng hihina. O, malakas man siya, kamustahin mo pa rin. Alamin mo pa rin kung ano yung tunay ng kalagayan. Huwag tayo maging cause para ma-stumble yung isang kapatid natin. Huwag tayo maging dahilan para maging katitisuran ng kapatiran natin. Ang hinihamon sa atin dito ay humility is the grace that comes with reliable salvation. Pagpapakumbaba ang biyaya hatid ng maasahang kaligtasan. Dito wala tayong lugar para magmalaki. Even yung pagmamahal mo sa kapatid mo, biyaya yan ng Diyos eh. Ang hirap mahalin ng isang taong kapwa makasalanan. Napakahirap tanggapin ng isang taong hindi mo makapareho ng ugali. Ang hirap tanggapin na magkaiba kayo ng iniisip, magkasama kayo sa isang lugar. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinag-isa-isa tayo ng Panginoon sa Kristo. Dahil kay Kristo tayo nahiwalay, hindi nakakabit sa Kanya, pinagkabit-kabit niya para matuto tayo, para ingatan ng isa't isa, para mahalin ang iglesia. Ito yung kapatiran. Ito yung love for other Christians. At hindi lang naman tayo Kristiyano dito. Maraming Kristiyano nasa ibang iglesia. Minsan nga, mas mataas pa yung pagtingin natin sa iba kaysa sa mga kapatid natin sa iglesia. Mas mataas pa yung pagtingin natin sa mga nasa labas kaysa sa mga tunay nating kapatid sa pananampalataya. Mas pinapahalagahan natin yung mga taong nasa labas kaysa dun sa mga kapatid natin sa iglesia. Ang tanong natin, anong klaseng relasyon meron tayo kay Kristo? Nagpapakita yan ng kung anong relasyon meron tayo sa kapwa natin mananampalataya. Dineklara na, pinakilala noong May 25, yung ikalabing-pitong magiging presidente ng bansang Pilipinas, si Philippine-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya in-introduce na, kung napanood niyo yan, noong May 25. At isa sa maraming inaasahan sa kanya, ang mga mamayang Pilipino, ina-expect na ma-contribute ng kanyang administrasyon sa pagpasok ng kanyang administrasyon. Ngunit higit sa inaasahan ng marami dito, ano yung pagkakaiba nung kanyang magiging administrasyon sa mga nakaraang administrasyon. At ito rin yung ini-expect sa mga Kristiyano. Ano yung maaasahang ebidensya na makikita ng mga tao na kapaligid sa atin na totoo meron tayong kaligtasan. May mga inaasahang kaligtasan, biyaya ng kaligtasan sa mga Kristiyano. Ang tanong, dito ay ano ba yung mga maaasahan na yan, ebidensya ng kaligtasan? Eh kung darating na presidente, inaasahan siya sa iba't ibang anggulo, eh lalo na ang Kristiyano pagdating sa kaligtasan, inaasahan siya, nakakakitaan siya
ng pananampalatayang magliligtas. Lumalakad siya sa anino ng Ebanghelyo. Lumalakad siya sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Kaya ang hamon sa ating mga mananampalataya, ipagmapuri mo si Kristo sa pamamagitan ng mga maaasahan at mapagkakatiwalaang katibayan ng kaligtasan. Ipagmapuri mo si Kristo sa pamamagitan ng mga maaasahan at mapagkakatiwalaang katibayan ng kaligtasan. Kung meron kang ipinagmamalaki, ipinagmamayabang, isang part ng boasting sa Bible, ipagmayabang mo si Kristo. Parangal mo si Kristo, ipakilala mo si Kristo. Glorify Christ sa mga maaasahan at mapagkakatiwalaang ebidensya ng kaligtasan. Yun yung ipagmapuri mo, yun yung ipangalandakan mo. Kung mamamarites tayo, si Kristo na. Di ba? Hindi yung sino-sino imamarites natin, hindi naman nakakatulong yun. So, imarites natin si Kristo, yun yung gawin natin. Hindi yung mga buhay ng magbuhay, pinapakailaman ng kung sino-sino. Glorify natin si Kristo. Ito ay maasahan at magkakatiwalaang katibayan ng kaligtasan. At yun yung makikita natin sa bahaging ito ng verse 27 and 28. Actually, hindi pa natin na-deep yung verse 28 na yung mga papawalang sala na yan Diyos ay hiwalay sa anumang mga kautusan. Tinignan lang natin yung bahaging ito dun sa part namin yung may pagmamalaki natin. Ano yung mga bagay na aasahan sa atin? Si Martin Luther, kilala natin to, kilalang reformer, kinarasin ko ito sa unang Tagalog. Ito yung sinabi niya sa page 79 ng Romans. Ito yung sabi niya. Ang batas ng mga gawa ay nagpapalaki at nagdaragdag ng kapurihan, sapagkat siya na nagtuturing sa kanyang sarili bilang matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa batas ay walang alinang mayroong isang bagay na maaari niyang ipagmalaki ng may pagmamayabang. Ang batas daw ng mga gawa ay nagpapalaki at nagdaragdag ng kapurihan dahil siya na nagtuturing sa kanyang sarili bilang matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa batas ay walang alinang mayroong isang bagay na maaari niyang ipagmalaki at may pagmamayabang niya yung bagay na yun. Sinabi ni Leon Morris, isang komentarista sa Aklat ng Roma, grace leaves no place for satisfaction in one's own achievement, for salvation is all of God. Grace leaves no place for satisfaction in one's own achievement, for salvation is all of God. There is no room for self-congratulation with the gospel. Walang lugar ang pagmamataas sa sarili o pagmamapuri sa sarili sa ilalim ng Ebanghelyo. Tinatanggal ng Ebanghelyo yan. Dinudulo ng Ebanghelyo ng ganyang klase ng mga pagmamataas. So, rest on works is rejection of grace. Kung dyan tayo nagtitiwala, kung dyan tayo umaasa, rejection niya ng bigaya ng Diyos. Tanggihan natin yung mga bagay na iyan. Kaya sa pagtatapos natin, gusto kong gamitin yung sinabi sa Westminster Shorter Catechism. Question number 86. Sabi doon sa Westminster Shorter Catechism, question number 86. What is faith in Jesus Christ? Ang sagot ay faith in Jesus Christ is a saving grace, whereby we receive and rest upon Him alone for salvation, for He is offered to us in the gospel. Faith in Jesus Christ is a saving grace, whereby we receive and rest upon Him alone for salvation, as He is offered to us in the gospel. So, walang puwang dito. Yung pagmamalaki, kung iniisip natin na may puwang, yung mga gawa natin para sa kaligtasan, kung hindi naman sagot. Hindi naman sinasabi ng Catechism. We rest upon Him alone for salvation. Sa Kanya tayo akasa. Sa Kanya lang tayo didepende. Hindi sa mga pinagmamalaki natin, kakayahan, karunungan, mga bagay na na-achieve natin. Lahat ng yan mabuti, lahat ng yan maganda, pero huwag natin asahan yan na magiging resulta yan ng maasahang katibayan ng pagliligtas ng Diyos. Ano mang mga bagay na iniisip natin tatanggapin ng Diyos, iwalay sa Panginoon sa Kristo, para ng palataya sa Panginoon sa Kristo. Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 3, verse 27,
natanggal kami yan, excluded, hindi yan kasama. Walang puwang yan, walang lugar yan sa Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Walang po tayo. Maraming Diyos kapuray na nagpapasalamat kami dahil tinuturo mo sa amin yung biyaya na nakapagligtas, mga ebidensya, mga dapat makita, mga dapat asahan sa isang taong binabaan ng biyaya na nagliligtas ng Panginoon sa Kristo. Kaya dalangin namin patuloy na sa pamamagitan po ng mga salita ninyo, makita namin yung aming mga sarili na wala kaming dapat ipagmapuri, wala kaming dapat ipagmataas, wala kaming dapat iharap sa inyo na masasabi namin na karapat-dapat kami para sa kaligtasan ito. Salamat po dahil pinakita nito ng salita ninyo na anumang mga bagay na pinapahalagahan namin para tanggapin nyo kami ay walang halaga. Walang hindi ito may tutumba sa ginawa at tinapos ng Panginoon sa Kristo. Kaya salamat po sa nagpapawalang salang biyaya na ito na nasumpungan namin tanong sa persona ng anak nyo lamang. Kaya ito po ay isang biyaya sa amin bilang iglesia na kami po ay manatili sa ilalim ng Ebanghelyo, manatili kami sa pagpapakumbaba at hindi ipagmataas yung mga sarili namin mga na-achieve, kundi mas lalo namin iangat, luwalhatiin ng Panginoon sa Kristo sa aming pagtitipon at sa aming kalagitnaan. Kaya po sa umagang ito, O Diyos, maluwalhati kayo, dalangin namin na magligtas kayo, hindi batay sa mga ginagawa ng tao, kundi base sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Maraming salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus.